Hi everyone, Rocky here, and for today's video, I'm going to share you the documents I prepared for my first international flight as a work-from-home employee and my experience kay immigration. The information I'll be sharing you guys are based on my personal research. Tinanong ko lang dyan si Google, si ChatGPT, tapos yung mga kaibigan ko na nag-work from home din. Kaya kung hindi kayo nakalusot kay immigration, please do not blame me. Huwag nyo akong sisihin. Kasi baka yung information na to it's not applicable dun sa case mo. Alam naman natin lahat kapag work from home, medyo komplikado kasi yung structured sa work from home, depende pa dun sa magiging boss mo, ganyan, or magiging type of work mo, kung ano yung industry mo. So, sometimes, ang hirap talaga na i-explain and i-prove na you have a source of income. To give you more context dun sa situation ko, I'm a work from home employee, but wala kaming masyadong structure. Ibig sabihin, wala kaming HR, walang workforce, walang finance, walang dito sa Philippines. Ang finance namin, ang nagpapasahod sa amin is nasa Australia. So, ang mode of payment is bank transfer. Wala kaming payslip. Nagbibigay lang ako sa kanila ng invoice kung magkano yung babayaran nila, and then yun yung babayaran niya dun sa aking bank account. So, medyo mahirap i-prove yung aking source of income and yung aking employment status. Kasi wala nga kaming ganun. Kaya bonggang-bonggang research yung ginawa ko na ano ba yung mga kailangan ko, ano ba yung mga information na dapat nandun sa akin, sa mga documentation. So, sobra talaga yung research ko kasi hindi ko talaga alam yung setup. Wala talaga akong ka-idea. The first requirement na pinrepare ko is the COE. Okay, sa work from home, medyo mahirap kasi kumuha ng COE, especially kung walang HR. Like yung sa amin, kapag nag-request ka kasi, madalas by experience, sa mga expat, wala silang ganong klaseng documentation. So, hindi sila makapag-provide. So, I have to be resourceful. Nag-create ako ng sarili kong COE. Pakita ko sa inyo yung COE na pinrovide ko. As you can see, it's not the normal COE na nakukuha nyo dun sa traditional na work. I'm not really sure if they have a different format for your international flight. But, most of the COE na nakukuha ko this is not what it looks like. So, isa-isahin natin yung format ng COE na pinrovide ko. Okay? Ginawa ko lang to, guys. And then, I asked my supervisor to sign it for me. Remember, we don't have an HR. Okay? So, in my case, pinapirmahan ko siya dun sa supervisor ko. Tinignan nyo yung format. So, of course, nandyan yung pangalan ko, nandyan yung kumpanya, and then the address. Yung address niyan is Australia. Tapos, represented by, di ba wala nga kaming HR? So, yung pangalan ng boss ko yung nilagay ko. And then, kung ano yung role niya dun sa kumpanya. Okay. And then, second part ng COE ko is yung employment details. Nilagay ko dun kung ano yung role ko dun sa company. And then, kung kailan ako nag-start to the present. Of course. Kasi nag-employed pa rin naman ako sa kanila. And then, kailan yung date of employment. Tapos, status ng aking employment. Which is regular naman na ako. Tapos, pay frequency. Ito medyo critical to. Dapat very specific kayo kung kailan kayo nakaka-receive ng income. Kapag multiple jobs kayo, kung ano yung most consistent o kaya yung pinakamalaki yung income na nakukuha nyo, yun na lang yung ilagay nyo. Kasi kung ilalagay nyo, kunyari 5 yung trabaho nyo, sobrang hirap niyan, diba? So, baka sasakit pa yung ulo ng immigration sa inyo. Once a month lang kasi ako sumasahod. Tapos, every second Wednesday of the month. Yun yung sahod ko. So, very specific when I am receiving the salary. So, may mga friend ako, ini-include nila yung amount ng salary nila. Ako, ayoko. Hindi ko gusto. It's not because hindi ko talaga 100% feel. Hindi, actually. Yun talaga yung pinaka-reason. Hindi ko gustong ilagay doon how much I am earning. Diba? In monetary. Yung friend ko, nilagay niya kung magkano talaga yung salary niya. Kasi siya yata is
paid monthly talaga siya. Okay, so may certain amount. Ako kasi it varies. So kahit ilagay ko siya ng kunyari yung average, ayoko, hindi ko talaga feel. So hindi ko siya nilagay. Tapos nung nagsi-search naman ako, sabi naman doon is talagang optional naman siya. And then doon sa last part ng COE is yung issue date nung COE mo. Based doon sa research ko, medyo particular daw yung immigration when it was issued. Ang validity kasi normally by standard ng COE is 30 days. So, ginaya ko na lang din siya na 30 days. Baka may magtanong, kailangan ba kapag yung pinrint yung COE is colored siya? Hindi naman siya kailangan colored kasi yung kaibigan ko, black and white lang yung pinakita niya sa akin na pinresent niya. Tapos tinupi din niya. Ako tinupi ko siya in half. Kasi kapag naka-folder, parang feeling ko kasi mag-a-apply ako. Yung second document na pinrepare ko is yung letter confirming my vacation. That it was approved. Okay, parang siyang COE na hindi mo maintindihan. Let's read, okay? Meron akong copy dito. We certify that ako is a regular employee and have been approved for leave from ganitong period. So, sabi kasi dito dun sa letter, dapat daw specific kayo dun sa date of approval. Tapos, dapat specific din yung kung kailan ka ulit magre-return to work. So, yun yung gustong makita daw ng mga immigration. So, I'm not really sure kasi I'm not really from immigration. I don't know their process. Pero that's according to my research. Yung issuance date nasa taas. Tapos, yung mag-sign ulit nito is yung aking boss. So, nilagay ko ulit yung information niya. I'm not really sure, guys, kung required ba talaga yung dalawa. Pero kasi dun sa research ko, dalawa talaga yung document. Yung sa kaibigan ko, dalawa din yung pinrovide niya. Siya pa nga sabi niya, nagprint pa nga daw siya ng schedule. Pero ako hindi na ako nagprint ng schedule kasi parang optional naman daw. Tsaka sabi niya parang hindi niya rin naman daw kasi nagamit yun. So, hindi na ako nagprint. Another document na pinrovide ko is yung bank statement. Kapag source of income yung tinatanong, you need to provide them yung documents that will show na meron nga talagang pumapasok ng income dun sa bank account mo. And then another document na pinrepair ko is yung booking confirmation nung sa flights ko. Siyempre, pupunta ako ng ibang bansa for vacation, dapat meron akong return ticket din. And then, yung hotel accommodation, kung saan ka titira. Hindi ako sigurado sa process kung titira ka dun sa, kunyari, kamag-anak, kaibigan, paano yung process dun. Pero, in my case kasi, sa hotel kami nagstay, so, pinrint ko yung hotel confirmation. And then, itinerary. Sa itinerary, ang ginawa ko, guys, is, ako kasi nag-DIY kasi kami pagdating dun sa flights and then dun sa hotel accommodation. Pero pagdating dun sa mga activities, ang ginawa ko para less hassle ako is nag-travel agency ako. Kasi sa travel agency, magpo-provide din sila ng, alam mo yun, meron silang documentation na nagpabook ka sa nila ng activities, makikita nila yung activities mo from day 1 hanggang sa umuwi ka. So, medyo madali. Kaya yun na yung pinrint ko mismo. Kunyari, nag-DIY ka talaga dun sa mga activities mo, wala kang travel agency, nag-book ka sa mga Klook. Ang gagawin mo dun is gagawa ka ng DIY plan mo for your itinerary. So, yung day 1, arrival, yung day 2, ano yung mga activities na gagawin nyo, day 3, hanggang sa makauwi kayo. Yun yung itinerary. Kasi kapag nakikita daw ng immigration that you really planned the vacation, nababalik ka. Pakita ko yung itinerary ko. Ayan. Ang ganda, diba? Pero guys, ano lang yan, salamat kay ChatGPT, ginawa niya yung itinerary ko. Ang ginawa ko lang dyan, lahat ng binayaran ko doon sa may travel agency, tinanong ko lang si ChatGPT. Inutusan ko siya actually. Sabi ko, gawa mo ako ng itinerary para dun sa aking visit sa Singapore ng ganitong dates yung travel dates ko. So, wala pang 1 minute, nagawa na ako ni ChatGPT na activity. So, sobrang galing, diba? So, what happened during the interview sa immigration? Since family kami, nung in-interview, actually, wala siyang masyadong tanong. So, ang tinanong lang talaga sa akin is, kailan kami babalik. Tapos, hindi ko na kailangang ipakita yung mga iba kong mga documentations and everything. But, huwag kayo masyadong kampante, guys. It's because may katabi ako, sobrang tinatanong siya ng immigration kasi solo traveler siya. Parang ang observation ko is hindi masyadong
tinatanong kapag group kayo, especially family, tapos yung may estudyante ka, siguro iniisip nila na, syempre kailangan namin bumalik. Hindi kami masyadong nahirapan. Pero yung katabi namin, ang daming tinatanong. Solo traveler siya, tinatanong siya kung anong gagawin niya doon. Tapos, tinanong din siya about sa work niya. Feeling ko ma-offload yun kasi ang sagot niya is, kaka-resign ko lang po. So, medyo nagdududa yung nasa immigration. Hindi ko na natapos yung yung pagchichismis ko kasi pinaalis na kami. Pinapasok na kasi kami sa loob. So, hindi ko na nalaman kung anong ending nun. So, huwag kayo masyadong magpapakampandik sa immigration. Make sure that you prepare all the documents you needed. And that's it for today's, guys. Thank you very much for watching my video until the end. Kung nakikita nyo pa ako, hopefully meron kayong natutunan at medyo napaiksi ko yung research nyo or nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga gagawin nyo. That's all. Bye-bye. Subscribe.